Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay. Kami po ay muling nagagalak na tayo po ay nagkasama-sama dito sa ating programang Ang Oras ng Pag-aaral. Sa ating puntalakayang ito, kami umaasa na kami patuloy niyo sasamahan at sama-sama natin maging karansan ang masaganang pagpapala ng ating mahal na Diyos. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating talakayan ay muli natin makakasama si Dr. Reuel Almocera. Welcome po, Dr. Almocera. Thank you, Pastor. It's really nice to be here. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, nang nakaraang leksyon po ay ating tinalakay ang may kinalaman sa mga propesiya at sa mga gawain ng tatlong sinugong mga anghel. Nakita rin natin dito ang mga gawaing gagampanan ng bayan ng Diyos at ang karakter ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa leksyong ito ay dadako na po tayo sa ating ikalawang dalawang leksyon na ito'y pinamagatang ang labanan sa langit tungkol sa karakter ng Diyos. Sa pag-aaral pong ito, minamahal mga kaibigan, ay makita po natin kung paano nagpasimula ang labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas at kung paano ito ay nagtapos. At nakikita rin natin sa pag-aaral nito ang karakter ng ating Panginoon. Pero bago po tayo dumako roon, ay atin muna pong anyayahan ng Banal na Espiritu na tayo po ay dadako sa ating panalangin. Pangunan tayo ni Dr. Almocera. Shall we pray? Heavenly Father, we are now ready to open your word. Help us to be able to understand it. Touch our lives. May it be that as you speak to us, we will be receptive. We will learn precious lessons from this discussion this day, and may it be that our lives will be changed. And we will have hope. And we will live that hope that this will also be given to others, and they will see in us your character and your love for each one. Thank you so much for the assurance that you will be with us in our discussion. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Minamahal ng mga kaibigan, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Ang Seventh-day Adventist ay mayroong pagkaunawa sa realidad ng lahat natin mga karanasan sa lupang ito na meron talagang, sabi natin, may Satanas at meron talagang Diyos. At ang Satanas na ito at ang ating Diyos ay merong isang malaking tunggalian na Dr. Almocera, naalala ko yung sa pagkakataon na ating nakarang mga leksyon noon, ay nabanggit mo na rin yung may isang malaking kwento. Na ito isang malaking kwento mula sa aklat ng Genesis hanggang sa Apokalipsis. Pero even beyond that, ay mula pa sa langit hanggang sa panibagong langit, ay merong isang malaking kwento na ito tinatawag nating Great Controversy. Great Controversy. Na sa pamamagitan ng Great Controversy nito, ay maunawaan natin ang lahat ng mga karanasan natin sa lupang ito. Ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoon, doon na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng sanktuaryo, at kung paanong mayroong mga akusasyon din si Satanas sa Diyos, hindi lamang sa atin, at kung paanong ang sanlibutan ito ay darating sa kanyang kawakasan. Ang lahat ng ito ay nasa isang malaking kwento na tinatawag nating Great Controversy. At sa pamamagitan din ito ay makita natin ang tunay na likas o karakter ng ating Diyos. So, Dr. Almocera, bago tayo magpatuloy pa, ay, ano bang kahalagahan na maunawaan natin ang mga bagay nito? I-review siguro natin sandali ito. Kasi crucial ito eh. Say, I'll just use an example doon sa Yolanda. No? May nagsasabi, anong klaseng Panginoon yan? Kung siya talaga ay powerful, bakit nangyari ito? No? And kung tingnan natin yung Great Controversy, hindi lang naman siya ang may kapangyarihan for the whole world. Satan has also powers. And God may have allowed this. So kung tingnan natin yung story na para bang may isang evil force, may good force, and then yung evil force ay, of course, alam natin na yung good force ay kumpleto yung control niya. But there is a time na, kung tingnan natin yung Bible, that He will allow maski yung mga evil forces to wreak havoc, no? Parang for God's purposes. And makita natin minsan ay mahirap natin maunawaan yung layunin ng Panginoon, pero ipinapahintulot niya. May mga discussions nga sila dito about wrath of God. Ano ba yung wrath of God?
I thought that God is really A God of loving, love. a God of love. Pero bakit nangyari yan? No? Oo. May nag-comment pa nga doktor, sabi, nasaan ang Diyos? Bakit nakaligtaan niya yata nung maganap ang Yolanda? Yes, okay. Pero kung tingnan natin, sa Ellen White's A Great Controversy, I think it's 579, 580, makot natin yan, that it was really Satan that has these calamities. But God allowed it. Para bang yung discussion natin noon sa Romans chapter 1, what about the wrath of God, na para bang He has given up. Yung talagang we are, no, God wants to really hug us. Pero sabi natin, hindi ko talaga gusto yan. And then eventually God will say, yeah, wala na akong magawa. So, Pinili nila ang mapahiwalay sa Diyos. And that is, according to one author, that is the wrath of God. Nun bang sasabihin ng Panginoon, bahala na siya. Siya na lang. Okay? And that is the wrath of God. That means, protektahan talaga sana tayo ng Panginoon, pero because of hard-headedness, then sabi ng Panginoon, now, I cannot do otherwise. They will suffer the consequence. Hindi kasi inaalis ng Diyos sa atin yung kapangyarihan pumili. Yes. Na bagamat ang kalooban ng Diyos ay talagang tayo mapabuti at gawin ang pinakamabuti sa atin, pero kung tayo naman ay nagpapasya o pumipili ng gustong sarili natin na masunod, ay kumisay pinapahintulot din ng Diyos. At ang kadahilanan din ay para makita din natin ang consequence nitong ating ginagawang pagpili. And that is really the character of God, no? Kasi maski doon sa yan din ang accusation ni Satanas. You are a very arbitrary God. Yung mga laws mo ay hindi pwedeng yan. Hindi no one can follow that. But then Christ has proven that it can be done. Okay. So yan ang problema dito. That is the issue. The issue. In a way, yung judgment, as we have said already dito sa ating lesson, it is a judgment about God's character. Makita din natin dito sa ating lesson ngayon. So sa din sabi, bagamat pinag-aaralan natin sa trimestring ito ang tungkol sa sanctuaryo, pero hindi natin pwedeng maikaila na tingnan yung ano bang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng mga sistemang ito na kanyang ginagawa. Kasi sabi lalabas natin, at lalabas yung kanyang kalikasan. Sabi natin dito sa ating lesson for the whole quarter na this is an illustration of the plan of redemption. Sabi mo kanina, maganda kasi tingnan natin yung Bible in para bang isang story. Kasi nakita natin Genesis 1 and 2, there is eternity there. No? Wala pang kasalanan. Pagkatapos niyan ay Revelation 21 and 22, wala na namang kasalanan. Sabi nga ng isang theologian na rinig ko, the Bible is just a story of two cities, Jerusalem and Babylon. Pero makita mo yan, ang para bang the conflict is until the end. Pero eventually, alam natin, this is a good news kasi it has a nice ending story. Okay. The good will triumph. Okay, so yun ang pinakadulo na ng kwento. Pero ngayon, ipasimulan natin sa ating pag-aaral na ating lesson. Pasimulan natin itong, paano nagpasimula itong great controversy between Christ and Satan. At alam po natin, ito hindi nagpasimula dito sa halaman ng Eden. Far beyond that, ito'y nagpasimula pa sa langit. Pwede bang ibigay mo sa atin ang kabuuan ng paano nagpasimula itong si Lucifer? Paano bumangon ang kasalanan? Samantala, alam natin, ang Diyos ay nilikha niya ang lahat ng mga bagay na sakdal. Wala pang kasalanan. Pero, narito si Satanas at sa isang reality na kailangan nating harapin. Let the Bible speak, no? Yun naman talaga ang ating procedure noon pa. So, makita natin dyan, Ezekiel chapter 28, 12 to 17, nandyan ding Isaiah chapter 14, 12 to 15. Doon sa ating lesson, wala pa nga din dito, pero Revelation chapter 12, verse 7. So, tingnan natin yan. Siguro basahin natin yan. Sa aklat ng Ezekiel, chapter 28, Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halaman na ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardiyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa karawan na ikaw ay dalangin ay nangahanda. Diyan muna sandali tayo kasi nagtatanong ang mga tao dito, akala ko earthly king ito, king of Tyre. Pero kung tingnan mo yung kanyang background, it really goes back to the sanctuary. May cherub, no? Covering cherub, yung mga stones doon sa
Yun bang garment ng priest nandoon din na mentioned. So, binanggit And nga then it dito was yung, also mentioned the Garden of Eden. So it was not really just about that king of Tyre. It was really So about, sa ibang salita ay makikita natin itong mga larawang binabanggit dito doon din sa sanctuaryo. yung theme like covering cherub. Saan ba yung covering cherub? Kung tingnan natin Nasa sa most holy sanctuary, place. nasa most holy place yun. So this cherub is talagang sasabihin natin na very important doon sa hierarchy, no? At binanggit din dito yung kung bibilangin natin ito, nasa mga siyam na mga bato, na mahalaga mga bato. And then it yun din yung kasuotan ng high priest, na meron siyang marami mga batong yun na binabanggit dito. So it's very clear na ang picture nito ay doon talaga sa sanctuary. Okay, so hindi lang ito basta binabanggit doon sa isang hari, kundi meron talagang pinapatungkulan at ito'y walang iba, kundi ang pagkakalikha kay Lucifer. And then, gayon din, may ano tayo, last natin ng mga earlier lessons natin dito sa ating quarter na yung sanctuary ay isang first earthly sanctuary yung talagang doon sa Garden of Eden. Okay, so nabanggit dyan. mabuting Okay. aking ipagpatuloy. Sa talatang 14, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at ipinahama kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Okay, so there was some kind of evolution. God created sino? Yung the angel, the morning star, no? Pero it evolved into Lucifer. Tingnan nga din natin sa Isaiah. Siguro ay si Lucifer, yung... because of his choice. Dahil sa kanyang kaningningan, dahil sa kanyang kagandahan. Nagpapataas, gusto niya kung sa ating pampanahon nga ni, lumaki ang kanyang ulo. Nang makita niya ang kanyang kahusayan, ang kanyang kagalingan, ay gusto na niya ngayong makipantay. Yes. Alam mo, may kasabihan sa amin yan sa Bulacan. Sabi, yun ingkang langaw ay pag nakadako sa kalabaw, ay parang kalabaw na rin. Gusto niya kasi laki na siya nang umatas pa siya sa kalabaw. Ano? Parang ganito naging karanasan ni Lucifer. At kung i-compare mo siya kay Jesus, Jesus is pababa, no? Yung Nagpapakumbaba. He even became like a servant, and even death. Parang talagang nandoon sa lupa. Pero itong si Lucifer naman ay pataas. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, nakita niya ang kanyang kaganda, lalo siyang umahanga sa kanyang sarili, at lalo siya nagmamataas, at lalo siya nagmamalaki. So siguro ma-reflect natin yan sa ating, sa ating buhay. Kung sino yung pakumbaba, parang Christ-like, no? Pero kung palaging nagpapataas, baka Lucifer-like yan. So bantayan natin ating mga sarili rin, ano? Bagamat magandang tingnan din natin kung ano yung nasa atin, at manong mabuti, ang pinakamaganda ay ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Pero yung ilalagay natin sa ulo, yung ating maglalaking ulo natin ay ibang usapan ito. Kasi dito sa ating lesson, yan naman. At yun ang pinasimulan ni Satanas mula sa isang maningning na tala sa umaga. Yung salitang Lucifer. Yes. Ay actually Lucifer, maganda sana. Magandang pangalan ng Lucifer. Pero wala pa akong nadinig na nagpangalan ng bata sa Lucifer. Ano? Wala talaga kasi, lalo na sa Christians, no? Judas, wala din. Pero may nakita akong isang company na Lucent. Galing yan dyan na. Parang yung idea na shining star. Then pa sa Isaiah chapter 14. So tingnan natin. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Talagang, for me, I like this kind of God kasi you have the chance to fall. No? Para bang, you have really a freedom, complete freedom.
Yung sinasabi ng may nakita akong isang company daw. Doon sa company nila, they are very prosperous. Kasi sabi nila, gusto namin dito. Because you are given the privilege to fail. That means, maka-creative masyado sila. Makita mo yung creative atmosphere kasi you are given a chance to fail. Na para bang hindi, ganun. Para bang stricto masyado. And this is the kind of God that we serve. He is a God of freedom. Pero this happened, in fact, in heaven. Kung basahin mo yung Revelation chapter 12, verse 7, that there was war in heaven, and Michael dito, and his angel then made war with this angel. So dito sa pagbabasa ng ating mga talata, inilalarawan si Lucifer at kung paano siya nagpasimula at kung paano siya naging Satanas. Okay. Na siya ngayon ay meron ngayong pakikipagtalo o pakikipaglaban sa Diyos. So this is the Bible's way of telling us what is the origin of evil. Kasi talagang may evil. Nabanggit mo yung salitang origin, ay makita natin dito, ang kasalanan hindi naman nagpasimula dito sa halamanan ng Eden. Ito ay nagpasimula doon pa sa langit. Yes. Kasi Genesis chapter 1, 2, everything is good. Di ba? Everything is good. But then this came. Kung tingnan natin yung Revelation chapter 12. Pero ang kasalanan ay hindi ba ito sa langit pa nagpasimula na? Parang nga, no? Kasi saan pa nagpasimula ang kasalanan? Yeah. Ay hindi rin kahit ang mga anghel maral hindi nila maisip na saan ba nagmula ang kasalanan. Pero malinaw sa ating pag-aaral na ito'y nagpasimula kay Lucifer. Ay nasaan ba si Lucifer ng panong ito na siya magkasala? Ay di ba siya nasa langit pa? Yeah. There was war in heaven. At nagkaroon ng labanan sa langit, kaya inihagi sila sa lupa. So makita natin na doon pa sa langit nagpasimula ang labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Kawawa tayo daw dito napunta si Lucifer. Dahil tayo ay nadamay. Kumbaga sa labanan ng mga bansa ay parang dito tayo naipit. Dito ginanap kaya tayo battleground. Nagpasimula sa langit pero dito nagpatuloy at tayong lahat ay apektado ng labanang ito. Kaya nga kung yan ang ating background, madaling maintindihan natin yung Armageddon, no? Because eventually it will be a battleground, and a battleground will even be our loyalty, our mind. Okay, sa pamamagitan din ng nitong pag-aaral natin ang tinatawag na Great Controversy between Christ and Satan, ay maunawaan natin kung bakit mayroong kaguluhan sa mundong ito. Yes. At bakit may mga kapahamakan, may mga bakit calamities. Mayroong calamity, bakit marami pinapahintulot ng Diyos. Kasi there are also evil forces. And tayong mga Pilipino, sabi ko, isang seminar ko, sabi ko, naniwala ba kayo na may aswang? Sabi nila talagang mayroon. Kasi nandyan daw yan sa Bible. And these are, the forces of evil. And that's not our topic ngayon. Pero makita natin, and it can be easily explained from that viewpoint na yung Great Controversy. So, ang karakter naman ng Diyos na makikita natin dito, ay ipinapahayag na siya nagbigay ng kalayaan sa tao na pumili. Hindi lang sa tao, pati sa mga anghel. Yes. Kasi kung ating pag-aaralan ay nagkasala na si Satanas. 1/3 doon. 1/3 ng kanyang mga anghel ay nakuha. Ay bakit hindi sila pinatay na lahat ng Diyos? Upang hindi na sila pamarisan at gayahin pa ng iba. Yeah, because God is a God of love. God of love. At saka pinahintulot niya makita na muna ng mga anghel ang bunga ng kanilang ginawang pagtalikod sa Diyos. At dahil dito ay so in a way, ang issue talaga dito is about the character of God. Talagang para bang sabi niya, pangit yan, no? Hindi yan, sinungaling nga yan. Tingnan nga natin doon sa So sa Genesis. sabi, itong ating pinag-aaralan ngayon na may kinalaman sa sanctuary, hindi lang dito sa sanctuary sa lupa, sa sanctuary pa doon sa langit, na nandoon yung kapisanan, nandoon yung heavenly sanctuary, na nagkaroon na ng digmaan doon cosmic. At nagpatuloy lamang dito sa ating so yung issue na ito ay cosmic, no? Cosmic, yung whole universe. In fact, tingnan natin sa ating lesson mamaya na there are intelligent beings doon sa other heavenly bodies that we are become the theater of the universe. Okay, dito sa ating pag-aaral binabanggit na mayroong mga akusasyon na ginawa sabi na natin si Lucifer na naging Satanas. Ay meron siyang mga akusasyon laban sa Diyos. Doon pa sa langit meron na. Pero nagpatuloy dito sa sanlibutan, nanlikhay na si Adan at si Eva ngayon. Alam natin na unang tao sa lupang ito ay si Adan at si Eva. So, yayamang narito na rin si Satanas sa sanlibutan, ay gumawa siya ng mga
kanyang mini-misrepresent ang Diyos sa So, pamamagitan ng kanyang mga akusasyon kina Adan at kay Eva upang sirain ang relasyon ng Diyos at ng tao. So ano ba yung mga akusasyon na yan? Tingnan natin. Genesis chapter 3, verse 1 to 5. So para bang tayo na ang naging battleground, no? So ang loyalty natin sa Panginoon, nandiyan na rin si Satanas. Genesis chapter 3, doon ang ating nagsimula ang ating story of redemption. Okay, kasi wala sanang kasalanan, and then it came. Genesis chapter 3. Sa Genesis Kapitulo 1 at Kapitulo 2 ay walang kasalanan. Ang lahat ay maayos na nilikha ng Diyos. Ang lahat ay napakabuti. Pero dahil si Satanas nga ay inihagis na dito sa liputan, at narito nang si Eva na nilikha ng Diyos, ay di kanya na ngayon pinasok. And that explains also the beginning of sin. Paano, dito sa lupa. Dito sa lupa. Paano nakarating dito ang kasalanan? Okay, so tingnan natin. Sa Kapitulo 3, anong talata natin? 1 to 5. Okay, ang wika rito, verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop, sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. You see? Grabe ito si Satanas. Kasi he told a lie. Ang daming lies. Hindi na kayo mamamatay talagang. Hindi ba? So dito parang tinutwist niya ngayon ang salita ng Panginoon. At parang nagbigay siya ng doubt. Talagang totoo ba yung sabi ng Panginoon? Na hindi kayo mamamatay? Kakain kayo dyan? Parang sinungaling yan. Hindi kayo mamamatay. And now, because of that, then sin entered. Rebellion. Kasi sin really is disobedience, hindi ba? So dito sabi niya, hindi kayo kakain yan. Dito yung nagtagumpay si Satanas na nagtatanim siya ng pag-aalinlangan, ng pagdududa, ay si Eva naman ay sumakay naman. Na nagkaroon din siya ng alinlangan nga. Parang disbelieving. No? Na binigyan na niya ng pagkakataon si Satanas ngayon na paniwalaan niya ang mga sinasabi nito. Na yun ay kahayagan na ng kakulangan ng pagtitiwala naman niya sa sinabi ng Diyos. So lack of trust, yan. Sin din yan. No? Hindi na nag-trust, disbelief, and then acted. He acted on that disbelief. So sa sabi ngayon, yung kasalanan, yung pagpasok ng kasalanan, hindi lang ito sa akto ng pagkain ng bunga na ipinagbabawal. Hindi lang, yung attitude. Doon pa lang, hindi pa siya kumakain, in-entertain na niya yung isipang may isang yun. Attitude, nandoon na sa puso niyon, yung akto ng pagkain, kahayagan na lamang yon, ebidensya na lamang yon, na siya ay nahulog na sa kasalanan. So, sin really doesn't come from the hand. It comes from the heart, hindi ba? Tingnan natin yan nga later na God will also renew our hearts. At yan din ang sinabi ng Panginoong Jesus na siya narito sa lupa, na ano ba yung kasalanan ng nakita mo pa lang. Makita mo pa lamang, nangangalo niya ka na sa iyong puso. So, hindi pa yung akto ng paggawa mo ng pangangalo niya, pero pinaglalaro mo pa lamang ito sa iyong puso. Then, ng iyong mga mata ay nagkakasala ka na. That's the beginning of sin. So, napakalaga na maunawaan natin ito. Upang kung magkagan, maingatan natin mga sarili. Kaya nga, yung great controversy, kung maunawaan natin yung great controversy, madali explain yung nangyari dito sa sanglibutan. Ano pa ang mga talata natin makita sa Biblia na nagsasaad ng itong dakilang tunggalian sa pagitan ni Jesus at isang good example dito yung experience of Job, di ba? Job chapter 1, 6 to 12. Tingnan natin yan. Ganito ang wika. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Na magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki.
na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Na magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay na nga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Oh, makita mo, you see, kasi dito, when Adam gave up his kingdom, no? In a way, para bang si Satanas nang nag-represent ng sanlibutan. Parang naibigay na niya naibigyan niya ang kingdom doon Oo. sa kay Satanas. Kasi siya sana binibigyan ng kapangyarihan dito. Nung hindi pa kasi nagkakasala si Adan si Eva, ibinigay sa kanila ng Panginoon ang kapamahalaan dito sa lahat sanlibutan. ng mga kaganapan dito sa lupa. Subalit nang sila magkasala, ay para bang maisuko nila ito kay Satanas. So si Satanas ngayon, parang siya nang nag-represent sa lupa. Parang nag-ahari sa lupang ito. So nakita mo yung great controversy naman doon na talagang may katunggali. Pero may accusation si Satanas dito. Anong accusation niya kay Job? Parang na-bribe mo kasi yan si Job eh. Binigay mo kasi lahat eh. Kaya nga, because of the rewards, yan. So makita natin dito yung ugali ni Satanas talaga na mapag-akusa. Parang na parang mas sinasabi niya, ay kaya lang naman nagtatapot sa iyo kasi pinagpapala mo. Huwag mo pagpalayin pag hindi ka niya tinakwil. Ganun ang kanyang ibig sabihin. And then anong sabi ng Panginoon? Okay, gagawin mo na lang. Basta sige, gawin mo na lahat. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. So, sino ang gumagawa nito? Yung mga calamities kay Job? Yung mga anak niya, bakit na mamatay? Yung mga cattle niya? Si Satanas niya. So, dito natin makikita minamahal mga kaibigan ngayon, mga taga-subaybay, ang paliwanag sa mga kaganapang nagaganap sa ating kapanahonan na meron kasing dakilang tunggalian. Yes. Na ang kaaway palaging naghahangad ng kapahamakan ng tao. But you see, God has allowed it. Kasi may purpose din siya doon. So, it could be that itong mga calamities, God has allowed it to happen, but it is really not coming from God. Meron din mga nagtatanong na, ba't naman ipinahintulot ito ng Diyos? Di ba naman, ganun ba kalupit ang Diyos at wala ba siyang awa? Bakit niya pinapahintulot? Well, hindi natin kayang arukin ang karunungan ng Diyos. Pero isang tiyak, hindi siya ang may kagagawan nitong mga kasako na ang nagaganap sa ating sanlibutan. But he may have a good purpose. Yung may isang experience ako doon sa Bacolod, sabi ng isang surgeon, kailangan minsan talagang masakitan yung pasyente, parang gagaling. So, siguro pagtingin natin, Panginoon sometimes is doing that, no? Yung kunin daw yung cancer cells, no? May operation na gagawin so that he will not be affected. And that can happen, but this is beyond sometimes. Kaya nga sabi natin, saan ba ang Panginoon when this happened? He is still there. He is still there. Yun yung issue ngayon ng iba. At sabi nga ng ibang politiko, bakit pinapahintulot ito ng Diyos? Kagaya na nabanggit natin at nabasa natin, bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kuhanin pa ang... Kasi sa karanasan ni Job, hindi lang naman kayamanan niya ang mga inal sa kanya. Yung kanyang mga anak, na mga lalaki at mga babae, namatay din. Ipinahintulot ng Panginoon. Hindi natin na maaro kung bakit ipinahintulot ng Diyos. Pero isang tiyak, ay meron kasing... Ang sa maiksing salita, meron kasing great controversy between Christ and Satan. And of course, there is sin, There is sin. Kaya nga last time, I think dito sa ating discussion din, bakit ano ba? God is really cruel, He really needs blood. Parang ma-appease yung kanyang galit if it's the case, but that is a consequence of sin. So yung illustration ko na gawa nito is yung candle ba, yung anak ko na maliit pa, gusto talaga niyang i-handle yung candle. Hawakan talaga. And alam naman natin na kung hahawakan niya, ay talagang masaktan siya. Pero, it may be necessary. Parang hindi na yung mga bigger na mga calamities will not happen in the future. And we have experienced, we have allowed it to experience just once. And she learned our lesson. Okay, dito sa ating pag-aaral ay binabanggit. May isang pang example dyan. Okay? May isang example. Yung Zechariah chapter 3 verse 1 to 5. We don't have maybe time so much. Yung Joshua ba as a priest, nandoon din, nag-accuse din si Satanas. So that is, again, an illustration that Satan is there as an accuser. Yung tinatawag nating accuser.
Ibig sabihin ay talagang ang gawain ni Satanas ay talagang magbigay ng akusasyon sa Diyos at sa kanyang bayan. Yes, yes. At dito natin makita talaga meron siyang pakikipagtalo. Meron talaga siyang laban sa Diyos. Oho. Para bang kung sasabihin natin na there are intelligent beings in the universe, sasabihin nila, tingnan mo nga yung Panginoon natin, no? Akala natin He's a God of love, tingnan mo. So He is also para bang God is on trial. In a way, the final judgment, it's also a judgment about God. Tayo, maging parang witness kung ano nang nangyari sa ating buhay. Kaya nga yung nag-discuss tayo doon sa judgment. Bakit may judgment pa? Kung sufficient na yung pagkamatay ni Kristo doon sa Calvary. Pero there is judgment, there's even investigative judgment because God would like to see na talagang nangyari yung there is an effect doon sa kanyang pagkamatay ni Kristo. Okay, nabanggit mo, Pastor, yung ating yung merong paghuhukom, may katulang magaganap. Dito sa ating pag-aaral ay pinahayag na pinawalang sala sa krus. Ito isang paksa natin dito na paano pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan, at saka yung kanyang pagiging Diyos na makatuwiran. So parang mahirap, no, natin tingnan. If He is really God of love, justice. If He is God of love, bakit may mamamatay? But He's also God of justice. And the wages of sin is death. Kaya nga sabi ng mga theologians, justice and mercy kissed each other at the cross. Para bang, okay, may kasalanan ka. Kailangan kang mamamatay talaga. Kailangan bayaran mo. Bayaran mo talaga. Pero because I love you, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, sabi niya, hindi ka na mamamatay because you believe in my Son, then siya na ang mamatay para sa iyo. Cruel, ha? Very cruel. Ang anak pa niya mamatay. Bakit kailangan mangyari yan? Because kailangan mabayaran yung kasalanan. And that is justice. So love and mercy kissed each other at the cross. So doon sa Kalbaryo ay nasumpungan natin ang justice ng Panginoon na dapat bayaran ang kasalanan. At ito'y talagang binayaran. Pero ang nagbayad ay ang kanyang bugtong na anak. Ang iba nga dyan, sabi nila, what kind of God is this? Na yung isang sinner ay parang mapatawad. At so nakisar na rin nilang Panginoon. Nandoon na naman ang panibagong akusasyon. Pwede bang patawarin mo yan? Dapat yan, hayaan mo mamatayan. So accused na sila. Very soft itong Panginoon na ito. No, we cannot say that kasi nabayaran talaga. In fact, it was costly for Him because it was paid by His Son at death of the cross. May mga nagsasabi na ang kasalanan ay talagang very expensive. Hindi ito mumurahin, hindi ito cheap, na libre lang basta. Bagamat ito'y naging libre, pero tandaan natin, meron nagbayad. Kaya ang kabayaran ay ang buhay mismo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga isang danger yan, no? Doon sa For God so loved the world, parang maging cheap grace na ba? Pwede lang pala tayo makasala kasi nandiyan naman nababayaran. But it really cost a high price for God. Kasi His only begotten Son. Kung tingnan natin si Abraham, yung lamb doon, it was really a representation. So dito nakita natin ang tunay na karakter ng Diyos dito sa Kalbaryo. Yes. Sinanindigan sa pagiging isang makatuwirang Diyos, and at the same time, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at kahabagan sa mga nagkasala. Na siya na rin yung tumubos upang ang tao yung magmapamak, kundi sila magkaroon ng kaligtasan. May magandang talata tayo dyan, Pastor. Yung sa Romans chapter 3, 21 to 26. Sa aklat na Roma? Romans chapter 3, 21 to 26. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap
at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Okay, gusto ko yung atonement. Ano nga yung sa Tagalog diyan? Pag-aaring ganap. No, yung isa pa, yung paging lubag-loob, ano ba yan? Ano? So, atonement yan doon sa English kasi. Lubag-loob. Sa atonement, the cover of the sins. Tingnan natin yan, babalik yan doon sa sanctuary. Di ba? Yung imagery dyan. But it tells us that God is a righteous God. Kaya nga, at the end of the judgment, anong masabi ng mga tao? Maski people, siguro, even those who are not saved, sabi nila, you are really a righteous God. Talagang... ito yung nasa banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis na bago sila tuluyang kainin ng apoy ng you impyerno, are really righteous. ay magdideklara ang lahat ng mga tao matuwid at masama ay magpapahayag ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol. And then he will be declared righteous. And because this is the controversy, in a way, the great controversy is about the character of God. So nakita natin na so at the cross, pinawalang sala, napawalang sala ang makasalanan doon sa cross. So even at the cross, parang he is declared really righteous. Kasi talaga bang pwede naman sana wala na lang mamamatay, ha? Pero yun ang kahilingan kasi ng kasalanan eh. Yes. Hindi pwede sabihin na, sige, total naman, nandiyan na yan, kalimutan na lang natin yan. Hindi. Meron talagang demand. At justice ay naghahabol talaga. Ang hustisya ay naghahabol talaga na meron dapat magbayad sa kasalanan. Kaya dito ipinahayag ng Diyos, ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol, ginawa niya ang dapat gawin, iniligtas niya ang tao. Dito nakita yung kanyang pagiging matuwid ng Diyos at ipinakita rin niya ang pagiging isang Diyos ng pag-ibig. So, dito sa Kalbaryo. He's a God of love and at the same time a God of justice. May pinapahayag din na pinawalang sala sa paghukom. Okay. Ito isang subtopic natin sa lesson natin. Yes. Paano pinawalang sala? So doon sa paghukom, it's also a demonstration. It's also a demonstration that God is a God of love and of justice. So paano mangyari yan? Anong mga expressions natin dyan sa Bible, for example? I like this Philippians chapter 2, 5 to 11. So ibig sabihin ay makita natin dito ang isang karakter muli ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng and also maybe before going there, punta muna tayo sa Psalms chapter 96, 10 and 13. Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari. Ang sanlibutan naman ay natatag na hindi makikilos. Kanya nga hatulan ng karapatan ang mga bayan. So, He's a God of... then, Revelation 16, 5 and 7. Nabanggit na natin yan kanina. Pero sa aklat ng Apokalipsis, yes, talatang 16:5, then jump to 7. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, o banal, sapagat humatol ka na gayon. So dito pinapakita ang Diyos ay Diyos na because of His matuwid judgment, sa kanyang paghatol. His judgment manifest na talagang He is really righteous. So paano ba yan, maggawa kaya tayo ng mga illustrations? Kasi judgment ay magbigay ng katotohanan yan, hindi ba? Sabi, kung ano yung karapat-dapat, ay talagang tanggapin mo. Dahil ikaw ay nagkasala, ay walang ibang dapat gawin kundi talagang bayaran ng kasalanan. Mas magduda, hindi niya pwedeng baluktutin ang katwiran sapagat siya ay Diyos ng katwiran. Magduda pa tayo kung walang judgment, di ba? Magdududa tayo. Talagang, bakit walang investigation yun? Bakit walang judgment yun? At nasaan naman ang Diyos kung walang katwiran? Kung hindi na isasagawa ang paghukom o paglilitis. Kaya nga, it is for transparency, no? Parang ma-transparent talaga. Okay, tingnan, linilitis ito. And at the end, the judgment is God is so, really sa malisabi, dito sa ating righteous. pag-aaral ito ay ang Diyos mismo sa bandang huli ang siyang mapapawalang sala. Na siya'y matuwid sa kanyang pamamahala ng universe. Na sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng lahat ng mga nilalang ay makikita na siya naging matuwid sa kanyang paghatol. So, naging matuwid siya sa kanyang pangangasiwa ng kaharian. Ang mangyari niyan ay parang si Satan ang mapahiya. Kasi sabi niya, hindi kayo mamamatay, tingnan natin ngayon. Lahat patay, lahat ng mga nagkasala na hindi kumilala, patay naman. Kaya sa ating Panginoon, edi mamamatay sila. Talagang He is a liar. He is a liar. And God is just. So, ibig sabihin ay sa bandang huli, ay mahayag ang katotohanan na ang Diyos ay matuwid
Siya Diyos ng pag-ibig. At mahayag din ang isa pang katotohanan Yes. na si Satanas ay sinungaling, Yes. Yes. na siya ay naghahangad ng kapahamakan ng mga nilalang ng Diyos. And judgment is necessary because of that. Para maipakita Para talaga yon, kailangan isagawa ang paghuhukom. Yes. At sa paghuhukom na ito, dito harap ang tao na tayo not guilty, at ang Diyos ay maihahayag din na matuwid siya sa kanyang pamamalakad. Parang, in a way, in that judgment, if God is the one who is accused, ang mangyari sa atin, tayo na ay maging witness. Okay, so dito sa ating pag-aral, binanggit mo na rin yung maging witness, ay binabagit sa ating pag-aral na tayo papanoorin ng Yes. buong langit, hindi lamang ng mga tao sa ating kapaligiran. May mga ibang mga sanlibutan din, maliban pa sa mundo. May intelligent beings. Na may mga nilalang din ang Diyos na nagmamasid sa atin. Anong ginagawa natin? Parang Tayo theater ba of the ay universe. isang patay na kapanig? Tayo ba ay kumikilos at nagsasalita in favor of God para Yes. mapawalang sala ang Diyos na sa'yo matuwid sa kanyang pamamalakad? O tayo ay makakabilang sa mga kakampi ni Satanas na nag-aakusa rin sa Diyos na hindi siya matuwid sa kanyang pamamalakad? So, yung ano ko, minsan, I was a little bit confused about this before. Yun bang, bakit kailangan pa ng judgment? Doon na tayo sa heaven, no? Yung mga righteous nandoon na. Bakit mag-judge pa sila? Para bang riniripaso nila yung nangyari? Say, sasabihin natin, Panginoon, bakit si pastor ganito? Bakit wala dito? Wala siya dito na alam ko talagang Dapat naroon siya. Dapat kung ako lang ang tatanungin, talagang nandito sana. Then ipapakita ng Panginoon, okay, tingnan nyo nga. Okay, yung review, no? Kung may mga video Saka siguro baka magulat din tayo. Bakit narito yan? Bakit narito yan? Talagang Kilala ko yan eh. Oo, kilala ko yan. Pero ang magsasalita ay ang paghuhukom na naganap. Yes. Ang resulta ng paghuhukom ay magsasalita. So, bagamat nagtitiwala tayo sa Diyos, pero alam nyo, maganda rin mga manonood Para yung bang i-explain. makita talaga natin ng ating sarili mga mata. At itong gusto ng mga ng Diyos na maganap. Na alam na niya ang maligtas at hindi maligtas. Pero sa kapakanan ng lahat ng mga tao at ng lahat ng kanyang mga nilalang, gusto niya ipakita na siya naging matuwid sa lahat ng kanyang transparency. pagkakataon. At doon tayo ngayon magbibigay ng ating panalita. Yes. Yung binanggit sa banalang sulatan, matuwid at masama ay magpapahayag, ang Diyos ay matuwid sa kanyang So, pagkakataon. pag-review na natin, sabi, talagang, ikaw ay righteous. Kasi anong nangyari dito? And God will be proclaimed righteous. So, Pastor, ang ating time ay naubos na. Talagang Magbigay ganda ka sana ang ng discussion, paanyaya sa ating mga manonood tungkol sa ating pinag-aralan. So, this is a very nice lesson, mga kapatid. No? God, this is really about God. Kasi yung theology is really about God. Ano yung kanyang karakter? Kung makita natin siya, He's really very loving, He is just God, then we will love Him more. And that would be the basis of our relationship. And yung relationship natin, we will love Him, we will also obey, and we will also be faithful. At sa pamamagitan noon ay naipapahayag natin ang pagpapahayag din na ang Diyos ay napakabuti. Kung paanong tayo ay naging napahamak, napasama, pero sa biyaya ng Panginoon tayo naririto ngayon at tayo mga ebidensya ng dakilang pag-ibig at kabutihan. So the only thing that we can do is worship. Hindi ba? Kung tingnan talaga natin yung the bottom line, it is about worship. Kaya nga sa Revelation chapter 14, yung ating three angels message, worship God, because that is the issue. And doon sa Ten Commandments, ang nagsimula din is worship. And hopefully, because of our experience dito sa ating study sa sanctuary, we will even worship God better. We will love Him more. Okay, Pastor, maraming salamat. Minamahal pa namin mga taga-subaybay. Maraming salamat po na kami po inyong sinamahan sa talakayang ito. At sana po ay sa munting oras na ating pag-aaral, kayo po ay nakinabang at lalo pa nagkaroon ng malawak na pagkaunawa na ang Diyos natin ay Diyos ng katuwiran. Pero siya ay Diyos din ng pag-ibig na nakahanda magligtas sa inyo at sa akin. At inihanda niya tayo sa pagsalubong sa kanyang malapit na pagdating. Tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Dakila at mahal naming Diyos na nasa langit, muli po kami nagbabalik sa inyo ng mga papuri, ng mga pagpapasalamat, na kayo ay Diyos ng katuwiran, Diyos ng pag-ibig, Diyos na siyang aming Ama na palaging naghahangad ng ikabubuti namin. Muli po kami nagtatalaga sa inyo at hinahangad po namin, O Diyos, kami ganap ng pagharian ng inyong banal na Espiritu. Akayin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa tuloy-tuloy na pag-ibig sa inyo, pagpapasakop sa inyo at pagganap ng inyong mga kalooban, sapagat alam namin, O Diyos, kay Diyos ng pag-ibig
At kami, Panginoon, ay naglalagak sa inyo ng aming pagtitiwala. Kayo na po, Panginoon, ang maging Diyos ng aming mga buhay. Maghari sa amin, magpakailan-kailanman. At ngayon, Aman Diyos, matapos namin kayo makilala sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, maunawaan ang dakilang tunggaliang nagaganap sa lupang ito. Hawakan niyo, Panginoon, ang aming mga kamay. Akayin po ninyo kami, O Diyos, na kami lalo lamang magtalaga sa inyo, magtiwala sa inyo, at hayaan po ninyo kami mamuhay na nagpapahayag, kami inyong mga anak, na nagpasya na magpasakop ng lubos sa inyo, at ang inyong kalooban ay maghari sa bawat isa sa amin. Panaganain kami, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan. Pagyamanin pa kami, Panginoon, sa pananampalataya at pagkakilala at pagkaunawa ng inyong banal na kalooban. At sa inyong kapangyarihan na rin, O Diyos, akayin po kami sa kabanalan hanggang sa dumating, Panginoon, na sandali, ganap na naming maipahayag ang kagandahan ng aming Panginoon. Igawad po sa amin ngayon, Ama, ang inyong masaganang basbas. Pagyamanin kami, Ama, sa inyong kagalakan. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, mga minamahal po namin mga taga-subaybay, maraming salamat po na kami nyo sinamahan, at sana po sa darating na linggo, minsan pa po kami nyo samahan at tayo po ay magkaroon ng masiglang pagtatalakayan sa salita ng ating Panginoon, at tayong lahat managana sa kanyang mga pagpapala at kabutihan. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage.
From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this." Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity
with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price: hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation.